Bago kami pumunta sa bahay ng mga biyanan kong Hapon, ay maglilinis muna ako ng bahay namin. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Pagkatapos ko may hatid yung anak ko sa school niya, ay mag-uumpisa na ako maglinis. Naglagay muna ako ng gas dito sa heater dahil gagamitin natin to mamaya. Hindi pa kasi ganun kainit dito sa amin, kaya kailangan pa natin ng pampainit. Ito nga pala yung heater namin. Ito yung ginagamit namin kapag taglamig. Sisindihan ko to para habang naglilinis ako ng bahay ay hindi ganun kalamig. Ang unang nilinisan ko ay etong heya namin. Same lang dun sa ginagawa ko dati, papagpagin at ililigpit. Dahil wala si Haring Araw ngayon, hindi natin to pwedeng paarawan sa labas. Kailangan ko ding magmadali kasi pagka uwi ng asawa ko galing trabaho ay aalis na rin kami kagad. Kailangan bago kami umalis ay maayos ng konti itong bahay namin. Dahil nga aalis kami, kailangan ko tong tupiin at kailangan walang nakalata. Tuwing taglamig, dito kami natutulog. Tapos lumilipat na kami dun sa taas kapag medyo mainit na. Sabi ko sa asawa ko na lumipat na kami dun sa taas kaso ayaw pa niya. Sabi niya ay wag muna kasi malamig pa. Namantsahan pa nga tong sahig ng tulugan namin. Baliw kasi tong auntie yung mga binong last year dito ko nilagay yung mga hinarvest naming mga patatas. Buti na lang hindi nagalit sa akin yung mga biyanan kong Hapon. Mali kasi ako dati, dapat pala hindi ko dun nilagay. Tapos ayun, namantsahan at mahirap na siyang tanggalin. Pagkatapos ko magligpit dun sa tulugan namin, ay sunod ko namang nililinis itong sala. Itong sala namin, ito talaga yung hindi nawawalan ng kalat. Paano naman kasi mga bi, kapag meron tayong maliit na anak, matik yan, yung mga laruan niya ay pakalat-kalat. Kapag inayos ko yung mga laruan ng anak ko, maya-maya ay kinakalat na naman niya. Kaya sinusulit ko din tong oras na to na maglinis habang wala pa yung anak ko. Dahil mamaya kapag nakauwi na ng bahay yung anak ko, nako, kalat na naman mga bi. Lilinisin ko din tong carpet namin. Grabe mga bi, sobrang bigat nito. Isang beses ko tong nilabhan mga bi. Grabe, sobrang bigat. Hindi kasi pwedeng i-laundry tong carpet namin kasi makapal at mabigat. Ang pwede lang namin i-laundry ay yung kumot at yung mga putong. Kaya tuwing summer, pinagtsatsagaan ko talaga siyang minamano at nilalabhan. Tinanggal ko na rin yung heater niya sa pinakababa para malinis ko na rin yung sahig. Pagkatapos ko maglinis at matanggal yung mga dumi ay nagmop na rin ako. Halos araw-araw hindi talaga tayo nawawala ng mga gawaing bahay. Tapos nating maglinis, mamaya-maya ay may kalat na naman. Ilagay ko na tong carpet saka ko nilinisan ng roller. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ito yung pinanlilinis ko dito sa carpet namin. Sobrang ganda nitong gamitin kasi tinatanggal niya yung mga likabok na hindi nakukuha ng vacuum. Pati nga rin yung buhok ko na nahuhulog mga bi, nakukuha niya. Sobrang ganda niyang gamitin mga bi, para siyang scotch tape na dumidikit din yung kalat. Pagkatapos ko mag-mop at malinisan yung carpet namin ay nagtupi naman ako ng mga labahin. Hindi ko to pwedeng paabutin ng bukas mga bi kasi nga aalis kami. Pagkatapos ko maglinis dun sa sala at magtupi ng mga tupihin ay dito naman ako sa gengkan namin. Konting linis lang para pag umuwi ka ng bahay galing bakasyon o diba meron kang dadatnang na malinis na bahay. Next time mga bi, ililibot ko naman kayo sa second floor namin. Etong bahay namin, bahay to ng mga biyanan kong Hapon. Dahil wala yung mga biyanan kong Hapon dito, yung asawa ko na at kami yung nakatira dito. Kada taon ay pupunta sila dito at nagbabakasyon. Next time sa mini vlog ko ay makikita nyo na yung mga biyanan kong Hapon. Medyo nauhaw ako ng konti kaya inom muna ako bago ako maglinis at maghugas ng pinggan. Mais na nanay ka din ba? Yung hinahaluan mo ng tubig yung panghugas para rumami. Kung ganun, parehas lang tayo mga bi. Shoutout po sa inyo. Ginagawa ko to para makatipid kami sa panghugas. Actually guys, ayaw na ayaw ng asawa ko na hinahaluan ko ng tubig yung panghugas namin. Ako kasi, mas makakatipid kami kapag hinaluan ko siya ng tubig para mas matagal gamitin. Kaya ang ginagawa ko kapag wala yung asawa ko ay hinahaluan ko ng tubig yung dishwashing liquid. Bahala na siya mga bi kung ayaw niya magtipid, basta ako gusto ko magtipid. And ayan, kahit papano ay tapos na ako maglinis ng bahay namin. Saktong-sakto 2:00 ng tanghali ako natapos maglinis. Dahil may oras pa naman ako, ay bibili muna ako ng ipapasalubong ko sa mga biyanan kong Hapon. 30 minutes na lang nga at uuwi na rin yung asawa kong Hapon. Kaya dali-dali na rin akong pumunta sa labas para bumili nga ng ipapasalubong ko. Sobrang lapit lang naman yung pagbibilihan natin mga bi. Wala pang 5 minutes ay nandito na tayo. Dito ako bumibili ng pasalubong tuwing pupunta kami sa mga biyanan kong Hapon. Iba't iba yung mga binibenta nila dito. Merong cake, merong ice cream at merong mga cookies, basta marami. Medyo natagalan nga ako sa pagpili mga bi dahil hindi ko alam kung ano yung bibilhin ko. And ito yung naisipan kong ipasalubong sa mga biyanan kong Hapon. Simple man, pero na-appreciate nila yung mga ganitong bagay. Pagkatapos ng ilang minuto, binayaran ko na rin itong binili ko. Fast forward na nga tayo mga bi at nakauwi na ako ng bahay namin. Pagka-uwi ko, nakauwi na rin yung asawa ko galing trabaho. Nakita ko tong asawa ko, natapos na rin siyang maligo. Ang sabi nga niya ay bilisan ko na dahil susundin pa namin si Kenshin sa school niya. Pagkatapos magbihis ng asawa ko, nag-fill up muna siya ng papel dahil ibibigay namin to dun sa school ng anak ko. Pagkatapos mag-fill up
ng papel ng asawa ko ay susundin na namin si Kenshi. Malapit lang naman yung Hoiken ng anak ko. Pag may sasakyan wala pang 2 minutes, kapag bike naman 5 minutes, kapag maglalakad naman ay 30 minutes. Pagkarating namin ay mag-isa na lang si Kenshi na naghihintay. Binigay ko na rin sa teacher yung pinilapan na papel ng asawa ko kanina. Pagkasundo namin kay Kenshin ay bibili muna daw kami ng pasalubong, sabi ng asawa ko. Bibilhan niya daw ng pasalubong yung kaibigan at yung mga magulang niya. Ito nga kami nagpunta sa may bilihan ng wasabi. Ito naman yung gustong gusto kong binibili dito. Ito yung buto ng oba. Sobrang sarap nito mga bi, kahit kanin lang, at ito ay solve na ako dito. May mga wasabi din silang binibenta at yung dahon ng wasabi. Ito nga yung binili ng asawa kong hapon, dahon ng wasabi. Pag pumupunta kami sa mga biyanan kong hapon, dito kami bumibili ng mga pasalubong. Nayaran na nga ng asawa ko yung mga binili niya. Katapos namin bumili ng mga pasalubong, ay dumaan na kami dito sa Abe. Tuwang-tuwa nga ako mga bi, dahil makakabili na naman ako ng mga gusto ko dito sa Abe. Fast forward na nga po tayo mga bi, at binayaran na ng asawa ko yung mga binili namin. Bait nga ng asawa ko mga bi, kasi nilibre na naman niya ako.